Sino sa inyo ang makaalala ng ating leksyon kahapon? Yes, Jimleia? Pagbibigay ng opinyon sa mga issue. Tama ba si Jimleia? Oo! Okay, ano yung issue na natalakay natin kahapon? Yes, Angel? Tungkol sa drugs. Tama si Angel? Oo. Okay, so anong ginawa ninyo? Dahil yun ang issue. Ha? Anong ginawa ninyo kahapon? Ano yung inyong ibinigay? Trish? Nagbigay kami ng Okay. So sa inyong pagbibigay ng opinyon, ano yung inyong ginamit? Paano ninyo na ipahayag ang inyong mga opinyon? Ha? Di ba nagbigay kayo ng opinyon kahapon? Sa pamamagitan ng ano yung ginamit ninyo upang maihayag ang inyong mga opinyon? Yes, Bamboo? Okay? Maaari? Sinalaysay niya? Ano pa? Ano yung ginamit natin? Marcela? Tama ba si Marcela? Palakpakan si Marcela. Okay? So, sa pagbibigay natin ng opinyon, tayo ay gumagamit ng mga pangungusap. Ano yung mga pangungusap na pwede natin gamitin sa pagbibigay ng opinyon? Yes, Althea. Okay. So, tama ba si Althea? Ginamit ba yan natin kahapon? Oo. Ano pa? Carl. Okay, maaari ba natin gamitin? Okay. Ano pa? Sandali. Athena. Tama? Yes, ginagamit natin yun. At ano pa? O yung iba, wala, hindi marunong. Hindi kayo kasali kahapon sa ating talakayan? Oo. Ano yung mga ginamit nating pangungusap? Nasabi na yung tatlo, meron pang isa. Dane. Okay. So, lahat ng yun ay pwede natin gamitin sa pagbibigay natin ng ating mga opinyon. Nagamit ba natin lahat yun kahapon? Okay. So ngayon, magtatanong ako sa inyo. Iba na namang issue ito. Sino sa inyo ang nakarinig ng no uniform policy ni Pangulong Duterte noong kabubukas lamang ang klase? Sino nakarinig? Itaas ang kamay ng mga nakarinig. Di ba't merong balita noon? Ha? Itaas ang kamay. Sino nakarinig? Uy, hindi nyo narinig? Oo, nasabi pa yan ng para nasabi dyan sa ating flag ceremony na kung walang isusuot na uniforme ay okay lang. So, class, noong kabubukas ng klase, ay nagbigay ng panukala ang ating Pangulong Duterte na pwedeng hindi magsuot ng uniforme. Tama kaya si Pangulong Duterte sa kanyang panukala? Tama kaya? Bakit kaya niya nasabi yun? Bakit? Yes, Trish? Okay. So, palakpakan si Trish. Narinig ninyo? Sige, sino makaulit ng sagot ni Trish? Ano yung sinabi niya? Oh. Bakit? Wala? Hindi niyo narinig? Sige, ulitin mo nga, Trish. Bakit? Yun ang ibinigay na panukala ni Pangulong Duterte. Kasi alam ni Pangulong Duterte na ang mga magulang na ang ibang mga magulang ng mga mag-aaral na nandito ngayon ay may hirap lamang ang pamumuhay. Okay. Narinig? Oh, yun siguro ang dahilan, no? Kung kaya nagbigay siya ng panukala tungkol sa no uniform policy. Okay. So, ngayong umaga, gusto ba ninyong pakinggan ang mga opinyon ng inyong mga kamag-aral patungkol sa isyong iyan? So ngayong umaga ay magkakaroon tayo ng debate
o pagtatalo sa paksang dapat magsuot ng uniforme ang mag-aaral sa pagpasok sa paaralan. Ngunit bago ko ibibigay ang ang dalawang panig, ay gusto ko munang talakayin sa inyo, bigay sa inyo ang alituntunin ng debating ito. So makinig mga bata. Bawat tagapagsalita ay bibigyan ng pagkakataong magsalita sa loob ng 2 minuto. Sakaling sumobra ang tagapagsalita, kaagad-agad itong ipaalam sa kanya sa pamamagitan ng pag-apatunog ng bell. Ang nasabing tagapagsalita ay kaagad namang titigil at ang tagapamagitan ay tatawag na ng sunod na tagapagsalita. Tatawagin ng tagapamagitan ang mga tagapagsalita, ngunit bago sila maglahad ng kanilang argumento, maliban sa unang tagapagsalita, ay sasagutin muna nila o ibibigay muna nila ang tanong na pagtutuligsa or rebuttal bago nila ibibigay ang kanilang argumento. Okay? So, naintindihan? Ngunit bago natin sisimulan ang debate, nais ko rin ipakilala sa inyo ang ating timekeeper. Walang iba kundi si Jelhani Ninia Arenas. Ayan, si Jelhani. At sa umaga ito, ay kapiling natin ang 3 mga piling guro na siyang magsisilbing hurado sa gagawin nating debate. So, ang unang hurado ay ang di matatawarang guro mula sa 5 baitang pangkat Apple. Siya ay isang Master Teacher 2. Palakpakan natin si Ginang Ani D. Capalino. Ang susunod nating hurado ay isang magaling na guro sa 4 na baitang. Siya ang ating SPM coordinator. Siya rin ay isang Master Teacher 2. Palakpakan natin si Ginang Gina A. Adocena. Sa umagang ito ay napakapalad natin dahil andito sa atin ang ating tagamasid Pampuro na siya magiging chairman ng mga hurado. Walang iba kundi si Gina Senamar U. Ibanez. Okay. So sila ang hahatol sa inyo mamaya. So gawin ninyo ang lahat nang sa ganon ay maibigay nila kung sino yung magiging best debater, best speaker, at best debating team. Handa na ba kayo? Opo! So, sa pagkakataong ito, ibinibigay ko na sa ating tagapamagitan, walang iba kundi si Mary Alia Abonado. Palakpakan natin siya. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang isang debate o pagtatalo sa paksang dapat magsuot ng uniforme ang mag-aaral sa pagpasok sa paaralan. Ngunit bago tayo magsisimula, nais ko sa inyo ipakilala ang ating mga kalahok. Sisimulan ko sa panig ng sang-ayon. Unang tagapagsalita, Althea Yvonne Rehas. Ikalawang tagapagsalita, Angel Joyce Duuma. Ikatlong tagapagsalita, John Nicolay Baracha. Ika-4 na tagapagsalita, Lawrence Gallardo. At ika-5 tagapagsalita, Jemlea Puig. At sa panig naman ng salungat, unang tagapagsalita, Trish Widilla. Ikalawang tagapagsalita, Vanessa Andrea Escala.
Ikatlong tagapagsalita, Dave Michael Paul Peron. Ika-4 na tagapagsalita, Sigfred Duran. At ika-5 tagapagsalita, Denver Bob Esquilarga. Isang masigabong palakpakan para sa ating mga kalahok. Ngayon, tatawagin ko ang unang tagapagsalita mula sa panig ng sang-ayon para sa pagpapahayag ng kanyang argumento. Dapat na magsuot ng uniforme ang isang mag-aaral dahil sa pamamagitan nito na ipakikita niya ang kaayusan ng kanyang sarili at napananatili niya ang magandang imahe ng kanyang paaralan. Kung naka-uniforme lahat ng mag-aaral, maayos silang tingnan dahil pare-pareho ang kanilang suot. Hindi masakit sa mata. Tulad na lang halimbawa kung may parada. Napakaayos at napakaganda nilang tingnan kung sila'y nakasuot ng uniforme. Pag sa organisado na, may pagkakaisa pa. Tinatawagan ko ang unang tagapagsalita mula sa panig ng salungat para sa ribatan. Bakit? Kung hindi ba tayo nakasuot ng uniforme, ay masisira ba natin ang imahe ng paaralan? Oo, dahil nangangahulugan lamang na wala silang kakayahang magpatupad ng alituntunin sa kanilang nasasakupan. Dahil dito, nasisira ang imahe ng aralan. Ibinibigay ko ang pagkakataon sa unang tagapagsalita mula sa panig ng salungat para sa kanyang argumento. Ang paggamit ng uniforme sa pagpasok sa paaralan ay dagdag gastos lamang. Marami sa ating mga mag-aaral ay galing sa mahihirap na pamilya. Ang kinikita ng kanilang mga magulang ay kulang pa para sa pagkain at iba pang gastusin ng mag-anak. Idagdag pa itong uniforme na kung saan ang isang pares ay humigit kumulang ng 500 piso. Sa loob ng isang litong gamit ay hindi po pwedeng isang pares sa halip 2 pares nito. Ibig sabihin, may gastos ang isang magulang na mahigit 1,000 piso para lamang sa uniforme. Hindi pa kasali dito ang sapatos at medyas. Ibinibigay ko ang pagkakataon sa unang tagapagsalita mula sa panig ng sang-ayon para sa ribatan. Mahal kong katunggali, tila yata nagkamali ka nang sabihin mo dagdag gastos lamang ang pagpapasuot ng uniforme sa mag-aaral. Hindi mo ba alam na dahil dito ay nakatipid ka? Paano mo nasabing nakakatipid? Saan kukuha ang isang kinakapos na magulang ng pambili niya? Sa pagkain pa lang nga, ay nahihirapan na sila. Ibinibigay ko ang pagkakataon sa ikalawang tagapagsalita mula sa panig ng sang-ayon para sa kanyang argumento. Ang pagsusuot ng uniforme ay pagpapakita ng respeto sa paaralan. Ang paaralan ay dapat binibigyang galang sapagkat dito nag-uugat ang karunungan. Malaking epekto sa mga bata ang paghukay ng alaman kung nasa wasto o tama ang kasuotan. At dahil nire-respeto natin ang paaralan, tayo rin ay kinikilala at tinatanggap nito. Ibinibigay ko ang pagkakataon sa ikalawang tagapagsalita mula sa panig ng salungat para sa ribatan. Ang paggamit ng uniforme sa pagpasok sa paaralan ay hindi dapat ay paggamit ng bakit? Sa pagsusuot ng uniforme na ipakikita ang paggalang sa paaralan, marami rin dyan na hindi nakasuot ng uniforme ngunit marunong rumespeto sa mga tao sa paaralan. Diba, may kasabihan tayo, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin ng iba sa iyo. Kaya kung gusto mong ikay tatanggapin at kikilalanin ng paaralang iyong pinapasukan, ipakita mo ang iyong respeto sa pamamagitan ng pagsuot ng iyong uniforme. Ibinibigay ko ang pagkakataon sa ikalawang tagapagsalita mula sa panig ng salungat para sa kanyang argumento. Ang paggamit ng uniforme sa pagpasok sa paaralan ay nagiging dahilan ng hindi komportable pakiramdam ng isang mag-aaral. Minsan, ang telang ginagamit ay medyo makapal kung kaya't nagiging mainit ito
pakiramdam ng isang mag-aaral. At dahil mainit ang kanyang pakiramdam, nagiging sanhi naman ang pagkakadisturbo sa kanyang pag-aaral. May mga uniforme pa na hindi kaaya-aya sa isang mag-aaral, lalo pat may kaitiman ang nagsusuot. O diba, magpumukha kang katawa-tawa? Yan pa ang dahilan upang ibubuli ka ng iyong mga kapag-aral. Ibinibigay ko ang pagkakataon sa ikalawang tagapagsalita mula sa panig ng sang-ayon para sa ribatan. Tila yata nagkamali ka, kaibigan, nang sabihin mong mabubuli ako kung ako'y nakasuot ng uniforme. Hindi mo ba alam na kagalang-galang ang isang taong nakasuot ng uniforme? Papaano magiging kagalang-galang kung nagpumukha kang katawa-tawa? Ibinibigay ko ang pagkakataon sa ikatlong tagapagsalita mula sa panig ng sang-ayon para sa kanyang argumento. Ang magsusuot ng uniforme sa pagpasok sa paaralan ay nangangahulugang seguridad ng mga mag-aaral. Madaling makilala ang mga lehitimo at dilehitimong mag-aaral pumapasok. Tulad na lang halimbawa, ang iba ay pumapasok lamang upang manggulo at magnakaw. Sila ay hindi kaagad-agad makakapasok sa loob ng paaralan dahil sa gate pa lamang ay masisita na sila ng gwardiya. Ito ay dahil hindi sila naka-uniforme. Hindi madaling makapaglalakotsa ang mga tamad na mag-aaral at makapaglaro ng computer sa labas ng paaralan dahil hindi sila makakapasok sa mga net cafe dahil sa kanilang suot ng uniforme. Dahil dito masisiguro ang kaligtasan ng mag-aaral. Ibinibigay ko ang pagkakataon sa ikatlong tagapagsalita mula sa panig ng salungat para sa ribatan. Alam mo ba, kaibigan ko, na hindi lamang sa uniforme nakasisiguro tayo ng kaligtasan? Hindi ba pwede rin magsuot ng ID kahit walang uniforme? Ang ID ay higit na mura kaysa sa uniforme. Ang ID ay hindi mo agad makikita. Samantalang ang uniforme, malayo pang tao ay kitang-kita mo na. Ibinibigay ko ang pagkakataon sa ikatlong tagapagsalita mula sa panig ng salungat para sa kanyang argumento. Nais kong ipaalam sa lahat, lalong-lalo na sa aking mga katunggali, na ang pagpapasuot ng uniforme sa mag-aaral ay nagiging dahilan ng riot at krimen sa mga kabataan natin ngayon. Dahil sa uniforme, malalaman ng isang tao kung saan paaralan galing ang isang mag-aaral. Kung nagkataong matindi ang kompetisyon sa akademya at sports ng dalawang paaralan, ay pepersonalin na ito ng mga mag-aaral. Sa panahong makilala nila ang kanilang mga nasabing kalaban, dahil sa palatandaang uniforme ay hindi na nila pagkikialam ang palalampasin ang pagkikita sa kanilang galit sa mga ito. Kadalasang humahantulong sa isang riot o gulo na sa kalaunan ay hahantong sa isang gulo. Ibinibigay ko ang pagkakataon sa ikatlong tagapagsalita mula sa panig ng sang-ayon para sa ribatan. Mahal kong katunggali, hindi mo ba alam na kaya tayo nag-aaral ay upang tayo turuan ng magagandang ugali? Tila yata malayo mangyari sa mga taong may pinag-aralan ang riot o gulo na sinasabi mo. Hindi naman ibig sabihin na kapag naka-uniforme ka ay ligtas ka na sa isang kapamakan. Katulad na lang ng isang mag-aaral sa Cagayan na kung saan pinaslang niya ang kanyang guro. Ibinibigay ko ang pagkakataon sa ika-apat na tagapagsalita mula sa panig ng sang-ayon para sa kanyang argumento. Ang pagsusuot ng uniforme ay isang mahalagang obligasyon ng isang estudyante sa isang komunidad, tulad ng paaralan. Ito ay palatandaan na ikaw ay isa talagang mag-aaral. Sa pagiging estudyante, maiging sumunod sa batas na ipinatutupad ng paaralan sapagkat ito ay nakabubuti.
Ibinibigay ko ang pagkakataon sa ika-4 na tagapagsalita mula sa panig ng salungat para sa ribatan. Bakit? Sa pagsusuot lang ba ng uniforme na ipakita natin ang ating obligasyon? Oo, isa yan. Marami pang obligasyon ang dapat nating isagawa. Ibinibigay ko ang pagkakataon sa ika-4 na tagapagsalita mula sa panig ng salungat para sa kanyang argumento. Ang pagpapasuot ng uniforme sa mga mag-aaral ay hindi nakatutulong sa pagpapaunlad ng kanilang kaalaman. Hindi uniforme ang sagot upang maraming alam ang isang mag-aaral. Mabuti pang hikayatin mong magbasa, manood, magsaliksik ang isang mag-aaral upang mapaunlad niya ang kanyang kaalaman. Kukunin ko halimbawa ang paralan ng Universidad ng Pilipinas. Napakaraming magagaling na mag-aaral dito, subalit hindi mo makitang sila ay naka-uniforme. Ibinibigay